Boss Ram, yung number 33 nila, alinim, pang content ang ginawa. Yan nga ang nabasa ko pag-open ko ng account ko dito sa page under fire. Kaya agad ko sinilip kung ano ba yung ginamit na troops ng number 33 ng kalaban namin. At ayan, ginamitan nga lang ng 9 na apprentice warden at 10 healer. Ano bang tawag sa ganitong strategy, Meralco Charge? Mahusay din dahil nagawa niya matristar yung isang T-70 namin na gamit yung ganitong strategy. At hindi lang yun dahil T-16 lang si Ali at dito siya bumanat sa T-17. Mukhang mahusay yung mga nakaraban namin dito sa page under fire dahil ginagamitan lang nila ng creative attack. At kung titignan nyo, ang ganda nga ng warlock nila dahil nagagawa nila maka-perfect sa mga laban nila sa Classic War. Kaya mukhang mapapalaban na naman si Rambutan. Kaya kailangan muna natin magseryoso at makabawi dito sa ginawa ni Ali. Kaya ito, isinalang ko na yung pinakamalupit na troops para maka-perfect sa Classic War. At yan nga ay 40 bungo na nakasakay sa tae. Dehado nga kami dito, sabi ng kasama ko si Cairo. Dahil lamang nga yung kalaban sa gitna at sa baba. Pero syempre, hindi tayo basta-basta napapayag na lang maputo yung streak dito sa pitch under fire. Kaya ayan, pagka-start ka ng war, inabo na kaagad ng mga kasama ko yung mga base ng kalaban. At naiwan na lang nga yung mga base na naka-claim target sa akin. Dahil sa seryoso tayo, para hindi maputol yung win streak dito sa pitch under fire. Kaya ayan, nagsanang na ako na matinong troops composition. At yan nga ay 17 pirasong taong oso. Yan ang isa sa matinong troops na pwedeng gamitin para masecure yung win streak. O baka ayaw niya naman maniwala kaya sige, panoorin natin yung mga seryosong attack na ginawa ko dito. At ito nga yung unang banat sa Stage 14 dito sa base ni Pansit ang pangalan. Ang ganda natin na ng base niya dahil max na sa Stage 14. Bali ang unang ang ginawa ko dito, ibinaba ko lang si Tatang dito banda sa may 3 o'clock. At sinamahan ko lang ng 3 pirasong taong oso para hindi agad madedo si Tatang. Dahil plano ko na matanggal ka agad yung town hall ni Pansit ang pangalan. Kaya 3 pirasong lindo yung dinala ko. Ang problema nga lang, nung pagsilip ko sa equipment ni Topakin, hindi pala nakaset sa equipment niya yung malaking pana. Potek na yan, unang banat, lutang ka agad. Pero okay lang yan, kaya dito inantay ko na lang na matanggal ni Tatang yung mga ibang defense na pakalat-kalat dito sa may 3 o'clock. Sabay gamit ng 2 imbispel sa mga ibang defense. At hinagis ka agad yung tae papunta doon sa may kanon sabay lapag ng 3 gindol. Kaya ayan, ang laki talaga ng value dahil labasag yung mga pader. Potek na yan, target sana na matanggal ka agad yung town hall. Kaso hindi nakaset yung malaking pana ni Tupakin. Buti na lang nakapasok yung 3 oso papunta sa may town hall. Kaya ayun, nagawa pa rin mabasag. At muntik pa nga madedo si Tatang kaya nilapagan ko ulit ang 3 taong oso. Bali nilapag ko na pala yung bahay ng aso dun sa may taas para may pakinabang naman yung mga robot kasama yung mga saramangkero. At isinama ko na rin nilapag yung Hamdoy na Biki kasama si Tupakin para sumama dito kay Tatang. At papasok na lang sila papunta dito sa may single IT. Kaya yan, nilalapagan ko ng spell ang mga tiyanat para makadistract sa mga single IT. Kaso natutukan na kaagad yung alaga ni Abdoy na baka. Kaya ayun, ang bilis nga na dito ng baka, kawawa naman. Pero lumabas na nga yung bantay ni Etansit ang pangalan na puro kaldero na may lamang tae. Kaya binuhusan ko ng muriatic acid para hindi mamaho sa mga hero. Kaso hindi ko napansin na tutukan pala si Abdoy ng single IT kaya ayun nadedo na nga. Pero buti na lang lumabas na yung mga oso at yun nga ang tumatangki dito kay Tatang at kay Tupakin. At nailapag ko na nga yung hero Yombot dito sa may ganan para matanggal na kaagad yung scatter shot at yung 2 expo. Dahil kinatay na nga si Tatang. Kaya ayan, Hirong Yombot, ipagiganti mo si Tatang. At sinamahan ko nga ng mga taong oso si Hirong Yombot para kumunat-kunat naman. Alam niya naman yan si Hirong Yombot, lagi nakakatapak ng malalaking tae. Pero balik na muna dito kay Tupakin. Bale, pinalabas ko na pala yung macho dancer na iganting kalbo kasama na ang 2 kambal niya para makipagsapakan dito sa 4 na bantay na enemy hero. Kaya ayan, puro black kayong inabot na mga bantay na enemy hero dito kay Higanting Kalbo. Pati yung mga tambay na tiyanak pinagugulpi ni Higanteng Kalbo. Grabe ba, solid na solid yung katawan ni Higante, kalbo nga lang. At si Hirong Yombot, nagambaran na rin yung trabaho niya dahil nagawa niya na tanggalin yung mga defense na nandito sa may kanan. Habang yung mga oso nagdadabog sa mga pader dahil hindi sila makatawid sa kabila. Pero teka, meron pa ako isang indispel, kaya itinago ko na muna yung town hall. Mahirap na baka bumalik. Kaya yan oso, ututan mo yung malaking tae bago puntahan ni Hirong Yombot. At pwede ka na tumalon sa kabilang bakot para may pakinabang naman yung jump spell. Pero marami pa mga buildings na pakalat-kalat dito sa may gilid. Kaya ayan, nag-uunahan nga si Hirong Yombot kasama si Tupakin. Nagmamadali ngayon 2 dahil hinahabol nga ng 3 oso kasama ng kabayo. Kaya takbo Hirong Yombot at Tupakin. Warak talaga yan dahil 4 na barako yung mahabol sa inyo. Kaya ayan, sinibat kaagad ni Hirong Yombot yung huling buildings na naiwan dito sa Pansit ang pangalan. Grabe yung taranta ni Hirong Yombot, 3 oso at kabayo ba naman yung humahabol? Buti na lang hindi naabutan kundi mapapahaleluya talaga si Hirong Yombot. Pero teka, tama na yung kalokohan dahil kailangan pa magseryoso. Kaya lumipat naman ako dito sa isa ko pang account na Stage 15 at sinalaan ko na nga yung 18 taong oso. Kasama ng 4 na bungo na nakasakay sa tae.
Isinagat ko na pati sa reinforcement dahil 3 taong oso yung nilagay ko. Eh ito na yung pangalawang banat, nagamit pa rin yung mga taong oso. At dito nga sa base ni Pansit pa rin ang pangalan. Bali dito nga target ko na matanggal kagad yung town hall kasama yung Eagle, yung Mount Inferno Tower at yung Grand Castle. Kaya binaba ko na si Tatang dito sa may taas kasama ng isang pirasong taong oso. At inaantay ko lang na matanggal ni Tatang yung isang Wizard Tower para kahit papano makakatipid ng invisible spell. At nung natanggalan ni Tatang yung Wizard Tower kaya ginamit ko na yung Invispell sa may ibang defense. Sabay hagis ang bulalakaw papunta dun sa may Mount Inferno Tower. Sabay focus at itutok yung malaking pala nito pakin papunta sa town hall. Kaya ayun, sapul na sapul yung pader. Pisti na yan, itutok pa lang, hindi pa masentro. Kaya ayan, hindi nga natanggal yung town hall. Pero hayaan na, dahil ibinaba ko na lang yung bahay ng aso dito sa may 3 o'clock para may pakinabang naman yung dalawang robot at yung mga salamanggero. At ibinaba ko na nga pati yung abday na BK dito sa likod ni Tatang at itupakin. Para kahit pa paano may tatangki sana sa dalawa. Pero dahil sa abday yan, hindi yan sasama. Kaya ayan, nagsarili doon sa may 3 o'clock. Kaya nilapag ko na lang yung Hirong Yombot sa may taas kasama ng 3 pirasong taong oso. Para siya naman yung bahala magtatanggal sa mga defense na nandun sa may kaliwa. At ayan na nga, dahil sa hindi natanggal yung town hall, ang bilis na lusaw ng mga oso na nakapasok na sa may gitna. At yung Hirong Yombot, nakatapak na naman ng 2 malaking tae doon sa may air defense. At sinabunutan pa nga ng enemy queen. Kaya ayan, galit na galit niya yung Hirong Yombot at nilabas na nga yung itim niyang alaga. Kaya ayun, tirig mata ng enemy queen. Habang yung 3 buang na hero dito sa may gitna, nagawa na rin tanggalin yung down hall. Kaso nakaabang naman yung enemy yung bot kasama ng mga tiyanak kaya ayan, binuhusan ko na muriatic acid para mabilis mangisay. At hindi ko na malaya na dahil doon na pala si Hirong Yombot doon sa may 9 o'clock. Akala ko makunat, dapat pala nilapagan ko na maraming taong uso si Hirong Yombot. Pero hayaan na dahil na-focus sa ako dito ito pa rin kasama si Tatang. Para panoorin yung isang oso na tumambling sa ere kaya ayun, napunta sa kawalan. Pero buti na lang, nakatalo na sa kabilang pader yung ibang oso. Kaya ayan, sila nga yung tumatangki dito kay Tatang at kay Tupakin. Kaso nga lang, may mga buildings pa na pakalat-kalat dito sa may baba. Kaya ayan, nagpaiwan na nga si Tupakin. At yung mga oso, dumiretso na nga papuntang 9 o'clock at kinalagkat si Tatang para tapakan yung tae. Pero hayaan na, dahil nilapag ko na nga dito yung 4 na natikirang taong oso. Kasama na pati yung bungo na nakasakay sa tae para buksan yung pader. Kaya ayan, makakalabas na kaagad mamaya yung mga oso papunta doon sa isang poste ng PLDC na pakalat-kalat sa may labas. At nandito na nga ulit yung Tupakin, binabanatan niya na nga yung mga buildings na hindi pinapansin ng mga oso. Kaso may lumabas pa na tambay na matyanak na nakasakay sa mga balon. Kaya ayan, nilapitan ni Tupakin at isa-isa nga pinagpapana. Pero teka, baka bumalik ulit yung down hall. Kaya ito, nilapagan ko ng 2 pre-spell. At para sigurado, tinago ko na rin gamit yung Invispell. Kaya ayan, huwag nang umasang babalik. Gaya sa jowa mo na iniwan ka nga sa ere. Ay mali, hindi pala kasama yun. Chori naman. Ayan, nakadalawang 3-star lang nga. Gamit yung mga taong oso. Sabi sa inyo isa ito sa matinong troops. Kaya dayahin nyo na rin. Para sigurado, laging 3-star. Itim nga lang. Teka, hindi pa tayo tapos dahil lumipat ang hako dito sa isa ko pang hakaw na T16. At isinaalam ko na nga ulit dito yung mga taong oso kasama ng 2 bungo na nakasakay sa tae at 10 Barbie. Malaki kasi yung maitutulong ng Barbie dito para makatipid sa invisible spell. At dito ko nga ginamit sa base ni Kafush. Kapus ata yung haba kaya Kafush. Pero hayaan na dahil target ko nga dito na matanggal kagad yung town hall ni Kapush. Kaya ginamit ko na nga yung mga Barbie para matanggal yung mga ibang defense na pakalkalat dito sa may baba. Kaso pinaglalagyan niya pala ng mga poste ng PLDC. Buti na lang pala na una yung mga Barbie bago si Tatang. Pag nagkataon, mapapain battle na lang talaga pag naligaw yung bulalakaw ni Tatang sa poste ng PLDC. Pero focus na muna sa paglapag ng Invispell sa mga ibang defense. Dahil target ko dito yung Rage Tower kaya ito na yung bulalakaw ni Tatang. Ayun, sa pool yung Bomb Tower. Piste, paling pa yung bulalakaw. Buti na lang napasama yung town hall kaya ginamit ko na kaagad yung malaking pana ni Tupakin papunta dun sa may town hall. Problema nga lang, hindi napasama yung monolith kaya yan, prinis ko na muna bago katayin si Tupakin. Dapat kasi Rage Tower yung target kaso paling nga yung bulalakaw ni Tatang kaya ayan, naging problema pa nga dito yung monolith. Buti na lang nahilot sa pagkataranta na paglapag ng mga spell. Kaya ayan, napahaba pa nga yung buhay ni Tupakin at nilapag ko na nga dito yung abdoy na BK para sumama dito kay Tatang at kay Tupakin. Kasama na sa nilapag ko yung bahay ng aso dun sa may 9 o'clock. Para matanggal na kaagad yung mga buildings sa pakalat-kalat na nandun sa may 9 o'clock para yung 3 buwang na hero mapilitan na pumasok dito sa may gitna. Kaso lumabas pa nga dito yung bantay ni Kapush na 2 puting bakulaw. Akala ko may kasama na naman na kaldero na may lamang tae. Kaya doon ko tinapon yung dala-dala kong muriatic acid sa may Clan Castle. Kaya ayan, napaligo pa nga sa muriatic acid yung 2 expo na walang kamalay-malay. Na fake news pa nga kay Kapush. Akala ko may kaldero na naman na may lamang tae yung bantay. Pero hayaan na dahil kasama talaga sa plano itapon yung muriatic acid dun sa 2 expo.
At dahil sa papasok mo yung tatlong hirong buwang, nilapagan ko pa ng mga taong oso para may susuporta dito sa kanila. Kaso napa-early pa nga dito yung ability ni Ebloy na Earthquake Boots. Hindi na kasi kinaya yung bahaw ng tae na tinatapo ng Eagle. Kaya ayun, nasayang ang tuloy yung jump spell. Pero kasama ulit yung sa plano, kaya ito, nilapag ko na yung hirong yombot dito sa may kanan para makipagsapakan dito sa bantay na enemy yombot. Kaso pinagtulungan kaagad ng Rikushi Cannon habang sinasampal ng scatter shot. Kaya ayan, galit na galit yung hirong yombot at nilabas na ulit yung mga itim niya malaga. Kaya nagawa pang mabuhay ni Irong Yombot at gigil na gigil nga dito sa scatter shot. Sinama niya na pati yung Rikushi Cannon. Kaya yan, mahirap talaga galitin si Irong Yombot dahil mauyan. Habang yung tupakin, nagdadabog pa nga sa pader. Pero buti na lang, nasa labas yung mga oso kasama ng robot at mga salamangkero. Pero may naiwan pa pala na poste ng PLDC dito sa may baba. Kaya ayun, pinuntahan na kaagad ng mga oso kasama si Irong Yombot. Itinumba na nila kaagad dahil pawala-wala naman yung signal niyan. Sabay balik sa taas para tulungan yung mga bungo na hirap tanggalin yung mga buildings na naiwan dito sa may trio clap. Kaya dahil dyan, hindi kinapos yung mata ko dito sa base ni Kapush. At meron na lang natitirang dalawang base na kailangan ni Tristar para may secure namin yung win-streak namin dito sa Page Under Fire. Kaya dapat tuloy-tuloy lang yung pagseseryoso. Kaya lumipat naman ako dito sa isa ko pang account na Page 17. Para isa lang ulit yung 20 pirasong taong oso na may kasamang bungo na nakasakay sa tae. At para maging mas effective, isinama ko na pati yung reinforcement. Dahil 3 pirasong taong oso rin yung dinala ko. Kaya ituloy nyo lang yung panonood mga idol dahil marami kayong malalaman na matitulong troops na pwedeng gamitin sa Classic War. At sa sobrang dami, ni isa wala kayong matutunan. Teka, dahil sa kumpleto na ulit yung mga taong oso, kaya dito, bumalat na ako ulit. At ito na nga yung pang-apat na biktima sa mga taong oso, yung base ni Dragon. Grabe, ang laki nga talaga ng Dragon na dalipad-lipad dito sa may taas. Kaso hindi pa fully adult dahil level 42 pa lang. Pero hayaan na muna natin yung Dragon na yan dahil ang target ng bulalakaw dito ni Tatang, yung Ridge Tower. Para matanggal na kaagad yung mga ibang main defense na nakapalibot yan sa may Ridge Tower. Kaya focus na muna sa paglapag ng imbis sa mga ibang defense. Sabay hagis ng bulalakaw ni Tatang at ayan, sapul yung Ridge Tower. Buti na lang hindi paling at magkataon and battle malala. Kaya inantay ko na muna dito na matanggal ni Tatang yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may taas. Habang yung Dragon hinahanap niya ata kung sino yun ang hagis ng tae. Buti na lang hindi tinamaan sa ulo kaya ayan buhay pa. At panay nga yung ikot niya dito dahil hinahanap niya yung salary na ng hagis ng tae. Pero magantay ka lang dahil atubuhin ka mamaya nito pakin. Kaya binaba ko na muna dito yung bahay ng aso sa may 9 o'clock. Kasama ng isang taong oso para gulpihin ang mga bantay na hero. Kaya ayan, kuyog madala yung taong oso. Pero nilapag ko na nga dito si Tupakin para kalat ka rin si Tatang at atubuhin nila yung malaking Dragon. Inilapag ko na pati yung abday na BK para gulpihin yung mga tambay na tiyanak. Habang yung mga robot dito sa may 9 o'clock kinawawa lang ng multi-gear tower. Kaya ayun, isa-isa naging tunog transformer. Pero hayaan na dahil nandito na yung 3 hirong buwang. Kaya nilapagan ko na ng isang bungo na nakasakay sa tae para mabuksan yung pader at para makapasok yung 3 hirong buwang papunta dito sa may Clan Castle. At ayan, lumabas na nga dito yung bantay ni Dragon. At kitang-kita na kaldero na may laman tae yung nilagay niya. Kaya binuhusan ko na kaagad ng muriatic acid para hindi mamahaw sa mga hero. Kaso na-traffic pa dito yung 3 buwang na hero sa isang bantay na puting bahulaw. Pero buti na lang lumabas na yung mga oso. Kaya kahit papano, may tumatangke dito sa 3 buwang na hero. Kaso na-activate na lang yung Ridge Tower. Kaya ayan, sobrang sakit na nga ng mga main defense na nakapalibot dito sa may Ridge Tower. Kaya ginamit ko na kaagad yung ability ni Abloy na Earthquake Boots at Spiky Ball para matanggal kaagad yung mga ibang main defense. Sabay lapag man jump spell para makatalon naman sila papunta dito sa multi-archer tower. Kaso nga lang, plano pa nga lumabas nito pa rin. Kaya nilapag ko na yung mga Barbie para may pakinabang naman at matanggal nila kaagad yung mga building sa pakalat-kalat sa may baba. At nailapag ko na nga dito sa may taas yung bida-bida na hirong yombot. Sinamahan ko ng 4 na taong oso para lalong kumunat si hirong yombot. At siya na nga yung bahala sa mga defense na naiwan dun sa may taas. At dito buti na lang bumalik sa may jump spell si Tupakin habang kinakalatkat si Tatang. At para matanggal na nila yung town hall na kanina pa nga panay ng agis ng tae, pinalabas ko na yung malakasang higanteng kalbo kasama yung gambal ni Tupakin. Kaso pahamak na higanteng kalbo to dahil nakatapak ng ipo-ipo. Kaya ayan, mahila nga si Tupakin kasama yung isang gambal niya. Kaya iprinis ko na muna yung town hall habang binabanatan ng isang gambal ni Tupakin. Kaso may sakit ata dahil ang bagal ng kilos. Kaya ayan, pinitik na monolith para magpahinga ng tuluyan. Habang si Hirong Yombot nakatago at tahimik lang sa gate habang binabanatan yung monolith. Kaya ayan, isinunod niya na kaagad yung town hall na ayaw nga tumigil sa pag-agis ng tae. Kaya inilabas ko na yung mga alaga niya para may pakinabang naman na tapakan yung spring trap at tumambrin sa ere. Kaya ayun, napunta sa kawalan yung 2 yobab. Pero buti na lang tuluyan na nga na 3-star yung base ni Dragon. Kaya dahil dyan, isang base na lang yung naiiwan na kailangan ko i-3-star. At para ma-perfect na namin yung war at para ma-secure yung insert namin dito sa Page Under Fire. At ito nga yung base ni Ali na gumamit ng creative attack. Sinadya ko nga talaga ihuli yan para gamitan ng malakasan strategy. At yun nga ay mabungo na nakasakay sa tae. Pero mamaya na yan dahil lumipat muna ako dito sa isa ko pang account na Page 15. At ito nga ay nandito sa Dark Angel nakasama si Lutz Jun. Isinama ko na nga to sa content dahil maganda-ganda yung laban dito.
At mamaw nga yung nakalaban namin dahil merong inalagaan na 70 win streak. Kaya seryoso muna para kahit papano meron akong ambag dito sa Dark Angel na may inalagaan na 140 win streak. Bali nakakuha na nga ako ng 3 star sa ulang at ako. At common strategy nga lang yung ginamit ko dito kaya hindi ko na nai-record. Bali Stage 15 nga lang yung ahang ko pero nagawa naman mag 3 star yung base ni Thor na Stage 16. At para mas makaambag pa kaya kailangan magseryoso. Kaya ito isinalang ko na yung mga matinong troops. At yan nga ay 150 na Spartan at 85 na bungo na may dalang tae. Pati sa reinforcement 50 pirasong Spartan para solid. Yan ang matinong troops pag kailangan magseryoso at para makaambag tayo. Hindi ko! At ayan, dito ko nga ginamit yung second attack ko sa base ni Boruto. Stage 17 na naiwan yung ibang pader sa Stage 10. Pero wag kayo guys dahil kumpleto na yung mga defense niya sa Stage 17 at Stage 15 na lang yung gamit ko dito. Kaya kailangan magseryoso, nagamit na yung 150 na Spartan at 85 na bungo na may dalang tae. Bale dito nga, inunahan ko lang muna halapagan ng isang Spartan para malaman kung meron bang nakatagong mga poste ng PLDC. Buti na lang wala, kaya nilapag ko na yung mga Imbispell. Kaso nga lang, natakpan pati yung Imbis Tower na target sana ng bulalakaw ni Tatang. Kaya ayun, napunta sa scatter shot at hindi nga nagawang tanggalin yung isang Ricochet Cannon na magiging problema sa mga hero. Pero okay lang yan dahil gawa nila ng paraan gamit yung mga Spartan at yung mga bungo na may dalang tae. At inaantay ko na nga lang dito na matanggal ni Tatang yung mga ibang buildings na pakalat-kalat dito sa may 9 o'clock. Dahil plano ko na paakyatin si Tatang papunta sa may town hall. Ay nilapagan ko na muna ng ilang pirasong Spartan sa ako nilapag yung bahay ng aso dun sa may taas. Para matanggal na kaagad yung mga buildings sa defense sa pakalat-kalat dun sa may taas. Sabay lapag kaya Abnoy na BK para kalat ka rin na si Tatang papunta sa may town hall. At dahil sa hindi natanggal yung Ricochet Cannon, nilapagan ko ng spell Machana para madistract. Kasama ng mga bungo na may dalang tae para mabuksan yung pader. At ibinaba ko na lang tupakin at ginamit kaagad yung malaking pana niya papunta doon sa isang Imbis Tower. At ayan na nga yung problema dahil kinatay na nga ng Ricochet Cannon si Tatang. Hindi ko nga namalayan dahil nakapokus ako kay tupakin na malapit sa may town hall. Kaya ayun, kawawang Tatang kaya magpahinga na lang muna. At yung Ricochet Cannon hindi pa rin natatanggal kaya nilapagan ko pa ng ilang perasong Spartan sabay freeze para tuluyan na nga matanggal yung lintik na Ricochet Cannon. Otek na yan, dalawang hero agad yung kinatay. Pero buti na lang nagawa nang i-take down ito pakin yung town hall. Kaya nilapag ko na dito yung hirong yung bot para matanggal na kaagad yung mga ibang main defense na nakapalibot dito sa may Imbis Tower. Mahirap na dahil papalapit na nga ito pakin. Kaya sigurado patay talaga yung aabutin niya sa mga main defense na nakapalibot dito sa may Imbis Tower. Kaso nga lang hindi nakaligtas sa malaking tae. Kaya ayun tumilapon sa kabilang pader. Buti na lang merong healer na sumusuporta sa kanya. Habang yung hirong yung bot nakikipagsapakan pa nga dito sa bantay na enemy yung bot. Kaya ito, pinaglalapad ko na yung mga Spartan kasama na pati yung mga bungo na may dalang tae para may pakinabang naman. Para madistract sana yung Hook Tower. Kaso nga lang, ang lakas ng karisma ni Hirong Yombot dahil siya nga talaga yung hinila ng Hook Tower. Grabe, sa dami ng mga Spartan at bungo na may dalang tae, talagang si Hirong Yombot talaga yung pinili ng Hook Tower. Kaya ayan, pinalabas ko na yung mga alaga niya para magpaikot-ikot dun sa may ipo-ipo. Pero grabe pala yung karisma ni Hirong Yombot pag naka-skin. Sa dami ba naman ang Spartan at bungo na may dalang tae, talagang siya pa talaga yung pinili ng Hook Tower. Pero buti na lang pinutakte nga ng mga Spartan yung base ni Boruto. Kaya dahil dyan, nagawa pa rin maka 3 star kahit maaga na dahil si Tatang at si Abnoy. At waiting na lang kami dito sa mga attack ni Lucjun para doon sa mga base na naiwan. Kaya panoorin na lang nila sa upload ni Lucjun yung naging resulta sa laban namin dito sa Dark Angel. At balik na muna tayo dito sa PH Under Fire dahil meron pang isang base na kailangan ko ma 3 star. At dito nga, isinalang ko na yung malupit ang 40 bungo na nakasakay sa tae. Sinama ko na pati sa reinforcement dahil puro pa rin bungo na nakasakay sa tae. Ito nga yung isinalang ko dahil gumagamit si Ali ng mga creative attack. Kaya tamang-tama to mga bungo na nakasakay sa tae panglaban doon sa ginawa niyang creative attack na Meralco Charge. Kaya sana mapanood to ni Ali para lalo pa siya ma-inspire. At dahil sa nakaready na yung mga bungo, pwede na ipagulong yung mga tae dito sa base ni Ali. At ayan, dahil sa Stage 16 lang siya, kaya Stage 16 lang din yung ginamit ko dito na account. Bali dito nga, inuna ko lang muna ilapag si Tatang dito sa may taas. At inaantay ko lang na matanggal ni Tatang yung bagong sable na Archer Tower. Sabay tinakpan ng Imbispell yung mga ibang defense at hinagis yung tae ni Tatang papunta doon sa may Expo. At nilapagan lang ng 3 lindol. Sabay binaba si Tupakin at tinutok yung malaking pana niya papunta doon sa may town hall. Kaya ayun, burado na kaagad yung town hall. Kaya dahil dyan, ginamitan ko na ng isang bungo na nakasakay sa tae para mabuksan yung pader at papasok na lang yung 3 hirong buwang. Papunta dito sa may Eagle. At yung bahay ng aso, nilapag ko naman dito sa may kanan para matanggal na kaagad ng mga robot at salamangkero yung mga buildings sa pakalat-kalat dito sa may 3 o'clock. Sabay lapag ng mga bungo na nakasakay sa tae para ipagulong yung mga tae papunta dito sa bantay na BK na bagong tuli. Kaya ayun, pinitik lang sa itlog ni Abnoy yung bantay na ni BK. Kawawa naman.
Pero may nakaabang na single Inferno Tower sa 3 buwang na hero. Kaya nilalapagan ko na mga spell ng mga tiyanak. Kaya ayan, tinatawanan lang ng mga tiyanak. Yung 3 bantay na enemy hero na mga bagong pisa. Grabe si Ali, umaasa lang ata sa pinapabawal na hero fusion. At wala atang balak may average yung mga hero niya. Lalo na dito kay Tatang, hanggang ngayon level 1 pa rin. Kaya ayan, tinapulan ko pa ng spell ng tiyanak para tuliin yung bantay na Tatang. At para may pakinabang naman yung mga bungo na nakasakay sa tae, kaya pinaglalapag ko ng ilang piraso dito sa may baba. Kaya ayun, halos maubos na yung mga pader dito ni Ali na naiwan nga sa Tage 9. Pero wag kayo mga idol dahil nang babasag to ng Tage 17 si Ali, nagamit nga lang yung creative attack. At para mas lalong ma-inspire si Ali sa paggamit ng creative attack, kaya ayan, kinagulong ko na lahat ng mga bungo na nakasakay sa tae. Pero teka, natutukan ang monolith topakin, kaya prinis ko na muna para hindi madedo. Kaya ayan, nagawa niya pa nga dito tanggalin yung isang single IT. At para hindi maistorbo yung ginagawa nito pakin, iprinis ko na ulit yung Expo kasama na pati yung monolith. Kaya ayan mga salabangkero, sunugin niya na kaagad yung monolith habang nakatago pa si Topakin. At huli ko na nga namalayan dito dahil hindi ko pa pala nailapag si Hirong Yumbot. Pero tama lang yan dahil target lang naman ni Hirong Yumbot ang tapafan yung mga malalaking tae. Kaya manood ka na lang muna Hirong Yumbot at hayaan mo na lang yung 3 Hirong buang na ubusin yung mga buildings na naiwan dito kay Ali. At ayun, na-3-star na nga. At sa dami ng mga bungo na nakasakay sa tae, muntik pa maubos pati yung mga pader ni Ali. Kaya dahil dyan, na-perfect score na nga namin yung war at na-secure na namin yung win streak dito sa Page Under Fire. At sa hindi inaasahan, ito na yung naging resulta. Nanalo pa pala, akala namin draw yung kalabasan dahil gumagamit na lang sila ng mga creative attack. At halos perfect na yung mga nagiging score nila sa Classic War. Baka napanood nila sa replay yung nangyari sa base ni Ali. Na ginamitan nga ng purong bungo na nakasakay sa tae. Kaya siguro hindi na nakahabol. Dahil hanggang ngayon, nilinis pa rin nila yung base ni Ali na nakamit tae.